Viancy, tuluyan na kayang iwan ang kanyang hobby? Ilang toxic sponsor at supporters? Bakit pilit pinaghihiwalay ang EDSI? At Kalingap Edu naglabas ng saloobin? Pero bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan, mega love shout out sa ating mga listeners, viewers, and subscribers, lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rab at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun na nga po mga kalingap ay nagpahayag na si Kalingap Edu ng kanyang saloobin kung saan sinabi nga po niya na marami daw pong galit na galit sa kanya at hindi daw po niya alam kung bakit. At meron nga daw pong mga ilang toxic sponsor ang nagsusulsol dito kay Bibi Viancy. At sabi nga po ni Kalingap Edu ay kahit anong gawin niya ay talagang maraming galit sa kanya. Konting kibot ay mali. Gumawa siya ng mabuti or tumulong sa kapwa ay may masasabi pa rin. At sabi nga po ni Kalingap Edu ay dati pa rin naman nung mga time na nandyan pa si Erica at si Reyna. Noon pa man ay ganyan na po yung mga issue, mga sponsor or toxic sponsor at supporters na konting kibot, konting galaw ni Kalingap Edu ay merong nasasabi. At yung mga ganyan nga po ay hindi na bago dahil nandito po tayo sa mundong kung saan maraming mapanghusga. At ika nga po ni Kalingap Edu, yung mga ganyan nga daw pong galit sa kanya ay hindi nila matanggap dahil hindi po nila makontrol si Kalingap Edu. Siguro ang gusto nila ay kung ano yung gusto nila ay gagawin ni Kalingap Edu dahil nga po hindi nila makontrol itong si Kalingap Edu kaya sila ay galit na galit dito. So, humingi naman po ng pasensya si Kalingap Edu dun sa mga sponsor, mga toxic sponsor or supporters na gusto siyang kontrolin. At sabi nga po ni Kalingap Edu ay tanging sarili nyo lang yung makokontrol nyo. Pero si Kalingap Edu ay hindi nyo po madidiktahan. At isa pa po mga kalingap, bakit po natin kailangang diktahan or kontrolin si Kalingap Edu? Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang desisyon. Meron tayong kanya-kanyang mga pasya na tayo lang yung masusunod. Kung ikakasaya natin, edi go. So, hindi po natin kailangang diktahan ng isang tao na gawin mo to, kailangan ganito, hindi pwedeng ganyan. Diba po? Hindi naman po pwedeng ganun. At saka kung solid po kayo na supporters, ay dapat sinusuportahan nyo ng maayos. Hindi po kailangan na diktahan pa na ganito, ganyan. Napaka-toxic po ng mga ganong pag-uugali. At may katulad naman po si Kalingap Edu, hindi po natin kailangan diktahan yung tao. Siyempre, may pag-iisip siya, meron siyang sariling pag-iisip na dapat siya yung susunod. Di ba po? So, kahit sino naman, kahit ako, no? Kahit sino, walang makakadikta sa akin na dapat ganito yung gawin ko. Kaya nga po tayo binigyan ni Lord ng sariling pag-iisip para makapagpasya tayo ng maayos. Hindi natin kailangan ng desisyon or diktahan tayo ng iba para gawin yung mga ganitong bagay. At nabanggit na rin naman po ni Kalingap Edu na meron nga pong nagsusulsul dito kay Viancy at sinisiraan si Kalingap Edu. Kung ano-ano yung mga sinasabi about kay Kalingap Edu para siguro sumama yung tingin ni Viancy dito sa kanyang hobby. At sorry nga lang sa mga toxic supporters ay hindi nila matibag ang EDSI. At habang tumatagal ay mas lalo silang tumitibay. At kung napapansin nga po natin mga kalingap ay sunod-sunod yung mga issue dito sa EDSI. Bago po matapos yung 2024, kung natatandaan nga po natin ay may mga issue about dito kay Kalingap Edu. At ngayon pong year 2025 ay bago matapos ang January ay meron nga din po at talagang parang year of EDSI.
talagang puro issue ang natin, nasasagap. So, sana naman ay hindi na sila dumami yung mga gustong sumira at gustong tumibag sa EDSI. Siguro yung mga ganyang basher, mga toxic supporters or panatiko, siguro ay nagkakapera yung mga ganyang tao kasi ang dami nila ang galing nilang manira ng kapwa. So, sana naman ay hindi ganoon. Ano po, sana i-spread the love lang. Love, love lang, ika nga. So, yun po mga kalingap, hanggang dito na lang po muna. Sana ay patuloy po nating suportahan ang EDSI. See you in my next video. Bye!